So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1114 spoiler. Nagpapatuloy nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. Nireveal niya na nga ang patungkol kay Joy Boy at sa Ancient Kingdom at meron nga rin tayong malalaman na dagdag impormasyon patungkol sa Mother Flame. Kaya ayun, syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1114 at ang title nga nito ay Icarus Wing. Bali wala pa nga malinaw na detalye sa spoiler kung bakit ito yung title, pero base nga sa mythology, si Icarus nga isang batang sinubukang tumakas sa Creed gamit ang pakpak na gawa sa wax. At dahil sa lumipad nga siya ng napakataas, natunaw naman ng araw yung pakpak niya. At dahil nga dun, nalaglag nga siya sa dagat, nalunod at namatay. So dahil nga sa patungkol sa Void Century ang chapter na to, maaaring pareho nga o related yung kwento ng Icarus Wing sa Void Century. So ang unang nilalaman ng spoiler, patuloy nga raw ang mensahe ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. At ngayon ang sinasabi niya na nga ang patungkol mismo sa Void Century. Pero nabanggit nga rin ni Vegapunk na wala nga raw siyang masyadong alam. So expected ko na nga rin ito dahil sa siguradong hindi naman talaga malalaman ni Dr. Vegapunk lahat ng patungkol sa Void Century. Isa pa nga hindi pa katapusan ng kwento para malaman nga ito ng lahat ng tao. Kaya ayun, meron nga matitirang sikreto ang Void Century at baka sa katapusan pa nga natin malaman yan. Pero eto nga mga tol, yung nalalaman ni Dr. Vegapunk na sinabi niya na nga mismo sa buong mundo. Sinabi niya na meron nga raw lalaki na nagngangalang Joy Boy na nagmula sa Ancient Kingdom. 900 years ago pang araw yun at ang kapangyarihan ng batang lalaking yun ang mag-stretch o humaba. So hindi na nga bago sa atin ang impormasyon na ito. Alam na nga natin na nag-exist ang Ancient Kingdom 900 years ago. Kilala na nga natin si Joy Boy at alam natin ang kapangyarihan niya ang mag-stretch. At alam na nga rin natin na nakay Luffy na nga mismo ang kapangyarihan na yon. Pero mga tol, siguradong napakatinding impormasyon nga nito para sa lahat ng tao sa mundo ng One Piece. Alam natin na merong mga taong alam na ang kwento ng Ancient Kingdom at si Joy Boy. At dahil nga sa revelation na ito ni Dr. Vegapunk, siguradong mas titibay nga ang paniniwala nila patungkol sa Sun God Nika. At syempre yung mga tao naman na hindi alam ang patungkol dyan, siguradong magiging curious nga lalo pat malalagay sa peligro yung mga buhay nila. Dahil kung sakali nga natataas nga talaga yung tubig at lulubog nga ang buong mundo, siguradong si Luffy o si Joy Boy nga talaga ang makakatulong sa kanila. Ang isa pang nilalaman ng spoiler patungkol naman sa Mother Flame at maaaring kasama nga rin ito sa mga inireveal ni Dr. Vegapunk sa buong mundo dahil alam na nga natin na ito nga talaga yung magpapataas ng tubig sa buong mundo. At nakita na nga natin yun nung ginamit ito ni Im sa Masalulusya Kingdom. So ngayon sinasabi nga dito sa spoiler na ang Mother Flame talagang Mother Flame yung spelling, hindi siya Mother Frame, which is yun nga talaga yung nakakalito dun sa mga naunang translation. At ito nga ang matindi mga tol dahil ang Mother Flame pala na yan isang ang apoy o flame underwater na nasa tangke. So ang una nga nating impression dito sa Mother Flame baka nga ito ang Uranus dahil sa parang nagmula nga sa langit o sa taas yung pagsabog sa Lulusya Kingdom. Pero mukhang iba nga ito dahil sa sinasabing isa nga itong apoy underwater. Siguradong related nga ito dun sa eternal flame na sinabi ni Lilith dahil basically parang imposible nga mag-exist ang apoy sa ilalim ng dagat. So ayun, talagang napakarami ang iniwang katanungan ng spoiler na to at mas marami nga raw tayong makikitang mga bagong tao na nag-react sa mensaheng ito ni Dr. Vegapunk. Isipin na lang natin yung pressure sa bawat tao sa mundo ng One Piece. Malalaman nila na mayroong palang ganong klaseng weapon na ang epekto nga ang paglubog ng buong mundo. Kaya siguradong napakatindi nga para sa kanila ng mensaheng ito ni Dr. Vegapunk. So ayun, abangan nga raw natin ang full summary ng chapter na to. Mukhang marami pa nga impormasyon ang hindi nasasabi rito sa spoiler. Golden Week nga ngayon sa Japan, dapat ay sa next week pang release ng chapter na to. Pero pasalamat nga tayo sa mga leaker dahil sa maaga nga nating malalaman ng spoiler. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!